Napaiyak ang isang ina matapos madiskubre ang pasikretong ginagawa ng kanyang anak sa banyo. Sina Susie at Timmy ay magkapatid na hindi gaya ng iba ay madalas na nagtatalo. Sila ay normal na sa kanila ang maging malapit sa isa't isa. Si Susie ay nasa 7 taong gulang na, habang si Timmy naman ay 5 taong gulang pa lamang. At wala nang ibang bagay pa ang mas mahalaga sa kanila kundi ang isa't isa. Si Susie bilang panganay ang siyang gumagabay sa kanyang kapatid. At dahil hindi naging masyadong maalaga ang kanilang magulang, ay marami na agad na natutunan si Susie sa buhay kapag siya ay mag-isa o nasa eskwela, kung saan ang guro doon ay handang sagutin ang lahat ng kanyang nais itanong, at kung anuman ang madagdag sa kaalaman ni Susie ay siyang ibinabahagi naman niya sa kanyang bunsong kapatid. Kaya doon na kaya nilang mabuhay basta't sinusuportahan lamang nilang magkapatid ang isa't isa. Gayunpaman ay mga bata pa rin sila na nangangailangan pa rin ng pag-aalaga at gabay ng isang magulang. Nagsimula ang problema nang bigla ang magkasakit si Timmy. Araw-araw inirereklamo noon ng bata ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. Pero dahil sumakto ang pagkakasakit na yon sa unang araw ng kanyang pasukan, ay inisip ng kanyang magulang na siya ay nagdadahilan lamang para hindi makapasok. Kaya kahit na nahihirapan na ang bata sa kanyang masakit na nararamdaman na halos masusuka na siya, ay kinakailangan pa rin niyang pumasok sa eskwela. Lumipas pa ang 6 na buwan at nanatili pa rin ang masamang kondisyon ni Timmy. Pero hindi pa rin niya nakukuha ang tamang atensyon na dapat na ilalaan sa kanya ng mga sandaling iyon. Gabi-gabi na rin niyang isinusuka ang lahat ng kanyang kinakain sa banyo, at ang bagay na yun ay ipinaparting naman ni Susie sa kanilang magulang. Subalit, tila hindi nila sineseryoso ang sitwasyong dinaranas ng kanilang anak. Naging dahilan ito para maglihim na lamang ang 2 bata sa kanilang magulang at hindi na istorbohin pa ang mga ito. Naisip ni Susie na siya lamang bilang ate ang makakatulong sa kanyang kapatid dahil siya lang naman ang tunay na nag-aalala dito at nagmamahal. Hindi kailanman iniwan ni Susie ang kanyang kapatid, kung saan palagi niya itong sinasamahan papunta sa banyo tuwing gabi para maalalayan ito sa pagsuka. Naging rason din iyon para manghina, mamutla at mangayayat na ang batang si Timmy. Napapansin din naman ito ng ilang batang kaklase ni Timmy. Ngunit kapag tinatanong naman ng school staff ang kanilang magulang patungkol sa problema, ay tinatanggi lamang nila na meron itong karamdaman. Dinadahilan nila na ang kanilang anak ay sadyang humina na lamang sa pagkain na normal di umano sa isang bata dahil sila man din ay naranasan din iyon noon. Kaya magiging maayos din ayon sa kanila ang lahat pag bumalik na ang gana ng kanilang anak sa pagkain. Kaya mariin nilang itinatanggi na dahil iyon sa isang malalang karamdaman. Habang tumatagal ay nahihirapan na rin si Timmy na lulukin ang ilan niyang kinakain. Kaya mas lalo pang nawawala ang lakas nito lalo na sa klase. Humihina na rin itong makahabol pa sa kanilang leksyon at hindi na makapagbigay atensyon pa sa kanyang pag-aaral. Wala na din siyang kakayanan para maglaro kagaya ng ibang bata dahil sa labis na panghihina ng kanyang katawan. Kaya madalas ay nauupo na lamang si Timmy sa isang gilid ng mag-isa hanggang sa siya ay makatulog. Wala namang ibang nakakaunawa sa kanya maliban sa kanyang ate Susie na palaging nakabantay sa kanya sa bawat pagkakataon. Walang ibang hinihiling si Susie kundi ang mabigyan ng nararapat na atensyon ang kanyang kapatid. Isang gabi nang napatungo ang kanilang ina sa kanilang banyo ay naaktuhan nito ang isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang kanyang makikita. Nabungaran niya si Susie na marahang hinihimas ang likod ng kanyang bunsong kapatid na si Timmy habang sumusuka ito ng may halong dugo sa inidoro. At nung napalinga si Timmy sa kanyang ina ay dito lamang nila naunawaan na wala na itong makita pang kahit na ano. Halos mapasigaw ang kanilang ina noon dahil sa labis na pagkabigla. Naging malinaw sa kanila na si Timmy ay meron talagang sakit na kailangang malunasan. Matagal na sana nila itong naagapan kung nagbigay atensyon lamang sila sa kondisyon nito bilang magulang. Naging malihim na rin naman kasi ang magkapatid sa bawat pangyayari dahil na din sa kawalang pag-iintindi ng kanilang magulang. At dahil bata pa si Susie, ay wala itong idea kung gaano kadelikado ang sitwasyong kinalalagyan ng kanyang kapatid.
Mula sa matinding pagtitiis nito sa matinding kirot sa kanyang tiyan hanggang sa pagsusuka nito ng may halong dugo. Hindi rin naman si Susie ang may kasalanan ng lahat, kundi ang kanilang responsableng mga magulang. Wala namang ibang inisip si Susie kundi ang mahalin at alagaan ang kanyang bunsong kapatid. Siya lamang naman at wala nang iba ang naglaan ng matinding suporta rito at pagmamahal. At ang palaging nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras, na kahit maraming beses na nilang sabihing magkapatid noon ng problema, ay hindi sila nito pinagtutuunan ng pansin kahit minsan, sa pag-aakalang isa lamang iyong dahilan para makaiwas sa tamang pagkain at labis na pag-aaral. Maraming mga magulang ngayon ang sa tingin nila ay sapat na sa kanilang obligasyon ang mabigyan ng matitirhan o mapaglalaanan ng pagkain ang kanilang mga anak. Ang hindi nila nalalaman ay mas mabigat pang tungkulin ang pagiging isang magulang. At kung walang panahon ang isang magulang para maturan o magabayan ang kanilang anak sa buhay para maging isang mabuting tao, ay may kinakailangang ibang tao na tumayo sa kanilang pwesto. Matinding pagsisisi ang nadarama ng magulang ni Susie at Timmy dahil sa malala na ngayon ang sitwasyon na kinakaharap ng kanilang bunsong anak. Dahil kasi sa mahinang pangangatawa ni Timmy ay hindi na nito nakayanan pang labanan ang kanyang nararamdaman, kaya nairekta na siya agad sa emergency room, kung saan maraming test ang naisagawa sa maliit na bata na ilang araw ding nagtagal bago makapaglabas ng diagnosis ang mga doktor. At nung malaman ng lahat ang naging resulta, ay hindi na naiwasan ng lahat ang maawa. Nakumpirma kasi ng mga doktor na si Timmy ay may cancer na nasa terminal state na. Isang cancer na sana ay naagapan noon kung nabigyan lamang siya ng kaagarang atensyon ng kanyang magulang. Halos mabagsakan ng langit at lupa sa labis na pag-aalala ang ina ni Timmy, habang ang kanyang ama naman ay nagmumukha ng miserable sa labis na pag-iisip. Hindi nila matanggap na ang maliit nilang anak ay nasa bingit na ngayon ng kamatayan. Samantalang noon ay pinipilit pa nitong kunin ang kanilang atensyon. Pilit nilang tinatanong ang kanilang sarili kung paano nila nagawang hindi pakinggan ang hinanaing ng kanilang anak, kahit man lang sa kanilang panganay na hindi naman nagkulang noon sa pagsasabi sa kanila ng mga nangyayari. Ang bawat pahayag ng doktor sa kanila patungkol sa kalagayan ni Timmy ay mas lalo lamang nakakapagbigay bigat sa kanilang pakiramdam bilang magulang, pero wala silang ibang masisi kundi ang kanilang sariling kapabayaan. Ang lahat ng atensyon noon, kabilang na ang mga doktor, nurses, ay nakatuon lamang sa pangangalaga kay Timmy. Pero anuman ang kanilang gawin, ay huli na ang lahat para malunasan pa ang kanyang problema. May taning na ang buhay ni Timmy at ang tanging maiiwan na lamang kay Susie ay ang mga hiling nito sa kanya. Maraming salamat, ate. Sana maging masaya ka palagi. Babantayan din kita kapag nandoon ako sa langit, ate. Pangako yan. Mga salitang labis na nagpapaiyak sa batang si Susie sa tuwing kanya itong naiisip. Wala silang nagawa kundi ang manatili na lamang sa tabi ni Timmy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang mga magulang naman nila ay walang tigil na sinisisi ang kanilang sarili sa pagkawala ni Timmy, pero wala na silang magagawa pa, sadyang nasa huli ang pagsisisi. Kaya simula noon ay bumawi sila at mas naglaan na ng atensyon sa kanilang panganay na si Susie. Kahit pa natuto na si Susie na tumayo sa kanyang sarili, ay napag-aralan niya pa ring patawarin at hindi magtanim ng sama ng loob sa kanyang magulang. Sadyang nagiging masakit sa kanya ang pagkawala ni Timmy, kaya ginamit na lamang niya ito bilang inspirasyon, kaya sa kanyang paglaki ay wala siyang ibang isinagawa kundi ang makatulong sa mga batang may karamdaman. Si Susie ay hindi tumigil hanggang sa maging standard bearer siya ng laban kontra cancer ng mga kabataan sa kanilang bansa. Walang taon, oras o segundo na nawala sa isip ni Susie ang kanyang kapatid, at araw-araw niya itong nagiging inspirasyon para mas makatulong pa sa nakararami.